Maligayang Araw ng Turismo. The Department of Tourism Caraga Region celebrates World Tourism Day by reaffirming its commitment to promote inclusive, resilient tourism that showcases our regions and the Philippines' unique beauty while empowering communities for a brighter future. Dahil sa turismo, may trabaho. Sa turismo, may asenso. Happy World Tourism Day! Love the Philippines! Love the Philippines. Seize the holy not to reflect forever bound. Festivities the whole year round. Love the Philippines. Heavenly Father, we humbly come before you, seeking your guidance and wisdom. Lord, bless the city government of Butuan and every public servant entrusted with the duty to serve our community. Grant us clarity in decision-making, integrity in every action, and compassion in every task. Shield us with your protection as we work for the good of our people. Strengthen our commitment to deliver honest, efficient, and quality service. May our efforts reflect your justice, peace, and love. All this we ask in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride, from currents deep to oceans wide. They carry dreams where waters collide, above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks. And the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light, from tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth.
This is Butuan, a story alive. Come and see. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan aksyon, Teleradyo. Mayong Webes na hapon sa inyo mga kabutuan on og live kita sa official Facebook page sa Butuan City PIO. Og siyempre karong hapuna daghan ta ihatod nga mga bag-ong balita, impormasyon nga importante para sa matag Butuanon kay programa ato kaninyo sa Butuan City Public Information Office. Ako si Richmond Hinayon inyong kaabag sa serbisyo. Og sa sunod nga mga minuto na lamang kabutuanon atong tukion ang mga isgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko ug mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Graciel Gorgoya ug mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpabot sa tihog sa katawhan ug pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlong Webes na usab mga kabutuanon, May 7, 2026. Mga kabutuanon ha, padayon gihapon ang Balangay Festival gani karong adlaw nga Biyernes, partner. Karong adlaw nga Biyernes do natay Tabo Siab Night Market diya sa Limahan New Road. Exciting ni partner kay do natay trivia night. Wow! Unsa na partner? I don't know. Siguro ka ng mga padula, na mga kalingawan, na mga trivia nga padula. Ang dago siguro yung premyo partner mo. Kailangan kita mo ato dito. Kaya unsay mga mechanics kahaani. Una, katong openness sa first 10 group nga mo appeal. Ana nga activity. So mas mayo nga sayo-sayo pa lang. Dili pangit-ngit to na dito. Naggrupo na. Maximum of 5 members per group. Nga ang mga members may will still be changed on the day of the event. Kung siya pasabutan. Pwede magka-baylog hapon ang imong girehistro nga membro. Kay murag need man siya magpa-register una. Magpa-register ka, kung nana mo'y 5 kabuok members, pwede ra mag-interchange. Correct. Okay. Pwede ra po upat, tulo, kung mabilin. 5. Kung back out. Basta 5. Oo, 5. Okay. So, ang trivia ani is about, so dapat gid magkainalang kita mag-research, magbasa kay ang mga trivia nga topics ay kay Butuan City History and Culture. Dapat na kanibalaan about Butuan City nga. Balangay Festival Trivia, general knowledge o mga random fun facts o uban pa. Correct. So sa mga boat mo appeal doon ay QR code nga naa diha gi-post sa Butuan City PIO, pangitaa lang diha mga kabutuan on ang ato ang QR code og dito ta mag-register kay limited lang atong slots og ang registration is strictly first come first serve. So registered groups will receive a confirmation text before the event. So mo to sa atong mga gusto mo appeal. Correct. Karong Friday. Partner karon gipangandaman sad nato no sa atong City Disaster Risk Reduction and Management Department ang kaning moabotay nga duha ka weather disturbance nga naa sa atong gawa sa ato ang nasud gani karon ang kaning LPA nakasulod na sa PAR. Nasa PAR. So medyo duol-duol na siya sa ato. So lauma nato nga dunatay ma-feel o mabati o makasinati tag mga pag-ulan-ulan. Perfect ni siya partner labi na karon kay nihubas-hubas pod ato ang Tagibo watershed may na dungagan pod ang tubig no. So mo na atong giampo niabot ra gyud ang atong giampo pero unta na di pod siya daghan magpasulabi pod ulan ang dalag kay lungoy sa nato mga kabarangayan no. Correct partner, kay ang baha. Pero mo na atong gi-announce partner nga pangandaman. Ang pangandaman nato ning moabotay nga duha ka weather disturbance kaning low pressure area o kaning si Kaloy nga nagsunod kang LPA. Yes, oo. Si Bagyong Kaloy. Oo. So ato gipanawagan nato atong mga barangay nga mangandam na ta karon no sa layo pa lang ato ang mga weather disturbance ang LPA basin pugma or karong gabi ma-feel na nato yang effect. Karon pa lang ato nang andamo ng ato ang mga barangay. Labi na to mga barangay nga bahaon o naay landslide prone area. Yes, tama partner. Okay. Ikaw pa ba announcement partner? More to atong announcement for today. Mura ba? Oo. Kay murag na pa ko na basahan. Mga activities na Mga activities na to. Kay gawas sa Balangay Trivia Night sa Tabo Siab Night Market
ato pong gipanawagan ato mga balikbayan, no? Nga mo apil sa ato ang Balik Balikbayan. Butuan 2026. Gwapo ni siya nga experience partner kay sa morning natay river cruise nga sa paggabi ang ato ang dinner reception. Pero aron makaapil ta sa atong Balik Butuan, do natay online registration ana partner, naka-post sa ato ang Butuan City Tourism and Cultural Affairs Department nga Facebook page o I think napod gi-post po sa Butuan City PIO. Narito ang link sa inyong registration aron maka-register Appeal. mo online. Yes, partner. Right? Partner, add lang na to. Today, partner di ay sa atong Tabo Siab, natay clown and magic show, partner, Oy. para sa atong mga kabataan. O ugma, partner, ang Balangay Trivia Night, nga katong bago lang na to gihisgutan. O karong May 9, live band dira sa Tabo Siab na ang Pure Strings. O sa May 10, mga kabutuanon na ang Bayo Music. Wow, nindot na. I hope na pag mga unta, di sa ta mo Wala join ka. kasi niya matukan ta niya, no? Niya sisitig katawa. Yes, Nagtaon ta. So, ano lang na siya, kanang gamay lang po na nga, sa tagani, partner ka nang atong advice atong mga kabutuan o yung mukaon sa taob siya. Kaya may biya na mukaon. Yes. Ug dako na po atong area diha. Yes, Naganap oo. tayo mapalit yung mga pagkaon, mga dili lang mga pagkaon, mga non-food items po na diha sa ato ang Tabo Siab diha sa New Road sa Barangay Limaha. Unsa na diha na sa Lagubo naman. Okay. O yan, patumtum na itong partner, no, nga ang mga basura, everyone Oo, na ato kabutuanon, ato ilabog yung sa ilabog tarong nga atong sakto labuganan. basurahan. Yes. O, pasensya na mo mga kabutuanon na kay bago amo ang studio. Mamo na karon. nga lang, oh, Baguhan ang yun background. mo. Oo, okay. Karon kami kay tao mga trees, no? Nanay bintana, unlike before sa amo studio sa una, nga mura mi gisod sa box. Karon nabaguhan mi kay dabi kayo, nanulod na gid ang mga kuan. Ang light no sa gawas nga makita A nila natural light, mga partner. punuan ang nakita. O nga swerte kayo mi karon kay first time mi diri nakaingkod og among bisita taga National Museum Pagyud. Yes. Atong isgutan ang kaning 50th nga anniversary sa Excavation. sa atong Balanghay boat. Yes. Interesting na nga topic na atong may isgutan or may balaan sa atong mga kabutuanon. Kay most of us no wa kabalo nganong na discover na unsa day naa diha, pila day ka Balanghay boat, ngano di ay unsa day ka importante ang Balanghay boat sa history sa Butuan. Kay before pa ang Balanghay Festival, nati pangalan pa sa lain pa ang festival sa Butuan sa Yes. una. I'm not sure kung unsa ti pangalan ato. Wala pa ko ano, partner. Wala pa po ko ana. Wala pa ko ano. Basta lain festival. Balangay Festival na hunaptan. Pero atong na-discover na ang Balanghay boat, diyan na nagsugod atong Balanghay Yes, Festival. oo. Muna nga importante na anatong masayra na to nga kung taga-Butuan ka, dapat nasayod yun ka sa imong gigikanan. Correct. Unsa po history sa imong lugar. I'm Correct. so proud na taga-Butuan ko, partner. Kay kaning atong lugar sa Butuan is very historical. Yes. No, daghan kaayoy mga panghitabo sa kasaysayan nga wala na ibalaan sa uban. Nga na-appreciate gid nako. Correct. I'm so proud nga taga Butuan ko. O gingon pa nila, partner, no, wala pa ang Pilipinas na ana ang Butuan. Nana ng early civilization din sa ato ang Correct. lugar. I hope atong mga karon Proud sila. sa ato kung unsa ta karon sa Butuan City. Okay mga kabutuan, ay kalimot sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamaya mo sa kamo mag-comment, maghatag sa inyong opinion, sa inyong sugyot kay inyong mga opinion, sugyot o mga pangutana. Importante kaayo ka namo. Stay tuned lang diha para sa daghang pa mga balitang impormasyon hatod sa inyo sa inyong programang Butuan on Action Teleradyo. O syempre, kung namoy gusto ipa-shoutout, comment lang mo diha kay atong basahon sa live. Kini ang inyong Butuan sa Teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. On Action Teleradyo. Ano na mga highlights sa mga itabo sa City Government of Butuan. Una, gipangunahan sa City Agriculture and Veterinary Department kung CAVD ang Cacao Stakeholders and Consultative Meeting miaging simana. Kini nagtinguha sa pagpalambo sa industriya sa kakao o mapakusgan ang inclusive business ecosystem sa Butuan City. Gihatagan og dakong pagtagad sa panagtigom ang importansya sa pagtinabangay sa tanang stakeholders aron mapataas ang kalidad sa produkto
minuto madungagan ang ani og malhawtayon nga market alang sa cacao farmers. Sa pagkakaroon 50 ka cacao farmers gikan sa barangay Nungnong, Bitanaagan, Manila di Bugabos, Dulag, Antikala, Bianing, Tagibo di Oro, Taligaman, Basag ug Antungalon ang validated na nga adunay mga cacao farm. Pinaagi usab sa panakiusa sa city government, partner agencies ug sektor sa agrikultura, gilauman nga mas mudaghan pa ang oportunidad sa panginabuhian sa mga cacao farmers ug mapalambo pa ang cacao industry nga makatabang sa pagpalambo sa agrikultura ug ekonomiya sa syudad. Butuan Aksyon, Teleradyo. At ang isa balik sa Butuan Aksyon Teleradyo at ang isgutan karon adlaw may tungod na sa pagsaulog sa ika-50th nga anibersaryo sa Balangay Excavation. Lakip na usab isgutan nato ang Philippine Maritime Heritage sa pagbalik sa Butuan Aksyon Teleradyo. Teleradyo. Mga kabutuanon, ani nga mga pahinumdom o warning signal nga dapat ninyong mahibaluan. Intensity 1, dili mabati ang pagtayog sa yuta. Intensity 2, mabati ang hinay nga pagtayog sa yuta hilabi na sa mga tao nga nasa gawa sa panahon sa linog. Intensity 3, mabati sa mga individual sa gawas o nasa sulod o hilabi na sa mga nasa taas sa usa ka building. Intensity 4, mabati sa kadaghanan nga nasa gawas o nasa sulod sa gambalay o balay. Makita nga mulihok ang mga bintana o pultahan sa maong intensidad. Intensity 5, mabati ang pagtayog sa kadaghanan adunay mga buak nga mga butang. Kahadlok ang bation tungod sa kusog sa pagtayog. Mulihok ang mga furniture sa balay o establishmento. Intensity 7, negligible damage sa mga buildings labi na sa maayo nga design o construction. Slight to moderate damage sa mga well-built construction. Posible nga pagkaguba sa mga poorly built or designed structure. Intensity 8, slight damage sa mga specially designed structures. Pagkaguba sa mga ordinary construction, may tabusab ang partial collapse niini. Bantayan usab ang pagtagak sa mga monuments o dingding. Intensity 9, klaro nga damage sa mga specially designed structures. Lakip usab ang paghugno sa mga substantial buildings. Intensity 10, ang pagguba sa mga well-built wooden structures. Lakip usab ang pagguba sa mga masonry o frame structures kan dunay mga foundations. Mga kabutuanon, atong dumdumon nga ang andam nga pamilyang Butuanon luwas sa unsamang peligro. Magkita usab kita sa laing episode sa Linog Alerto, tutok lang dinhi sa Butuan City PIO. Programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Okay, welcome back sa atong programa og karon ato naging maistorya gyud atong Correct. mga guests gikan sa atong National Museum kay kani sila partner kay daghan kini sila yung mga nahibaluan sa ato ang Balangay Boat mo nang kinahanglan nato Sa sila atong atong history, kaistorya. Oo. sa atong culture. Oo, sa atong culture and arts and Yes, heritage. and sciences. Sciences, no mayon ana. Yes. Maski ako gulbaan ko mga tana Naging- partner kay basta unyag mali Wala wrong nga, ako ano mga questions? no, nga basta i-correct ko ba sir di bitaw at then sa pakataon kay kita diri sa Butuan Aksyon Teleradyo gusto na to nga may mong lively atong conversation no kana bang yano lang nga ma-explain nato masabtan sa mga Butuanon sa mga Correct, ordinaryong tao partner. masabtan Oo. nila nga okay nga na di ay no at least matagaan tag mga overview ginagmay sige partner ipailayla na itong mga bisita. Yes, partner, no, karon atong makauban si Ma'am Eunice Plaza, ang head sa National Museum Butuan, o si Sir Alvin Magdua, ang information officer sa National Museum
Museum, Butuan. Welcome sa Teleradyo Butuan, Ma'am and Sir. May hapon, ma'am and sir. Madiyaw nga hapon, Sir Richmond and Ma'am Gracielle. Madiyaw nga hapon sa tanan, suking tigpaminaw sa Yes. Butuan on Action Teleradyo. Wow, perfect si ma'am. Perfect kayo. Di-practice niya 12 times. So madiyaw nga hapon sa ato ang tanan, sa ato ang mga naminaw, sa ato ang mga kabutuanon, Sir Richmond and Ma'am madiyaw nga hapon sa ato. May madiyaw nga hapon po. Madiyaw nga ma'am, hapon. Sir and ma'am, karon we celebrate the 50th year, no, sa Balangay excavation. Gusto na mo masaran kanon sa dinhi na nakubkuban or na sani na Nakita, na-discover. ang kaning Balangay boat kay ka 50th year man. Og syempre gusto po na mo ba pwede ba ta mga gamay lang background sa naon sa pagka-discover ang kaniyang Balangay boat. Okay. Sige sir, no? So, historic ang ato ang experience today. Yung gi-mention niyo, Yeah. we're very happy, no, na kami di ay ang pinakauna nga inyong mag-guest aning Yes. bagong nindot nga studio sa Butuan City PIO. So sama ka historic aning nga event, National Museum, good, very very timing. 50 years ago, in 1976, na-discover ang pinakaunang balangay or ang Butuan boat. That's why this year, as mentioned ni Sir Richmond, ginaselebrar nato ang ika-50, it's golden anniversary since the balangay was discovered. So nga nato siyang gina-commemorate. Kaya di ba, kita diri sa Butuan, we're home of the balangays. Proud kaayo ang taga Butuan nga home of the balangays. So unsa day ka importante ang balangay? I think our conversation this afternoon will be about it. So I hope nga ang atong mga suking tigpaminaw, they'll stay tuned. Karong kahaponon kay medyo oras di piligura ba Sir Richmond tingkatulog man doon kasi lulabay sa ilaha ato ang tingog karon. Yes. But the story of the balangay, ang iyang importansya, ang iyang narrative, it's very interesting. Siguro na bag-o sa pandungog sa uban, but among panghinaot nga pag taga-Butuan dili siya bag-o sa pandungog sa taga-Butuan kay Correct. 50 years na baya siya sa 50 years no wala gyud na ni nadunggan, and then sige Sir Alvin basi na kay madungag. Medyo nindot ang ato ang istoryahanay karon about sa balangay. Aside sa ato ang giselebrate nato karon ang 50th nga commemoration Sa first excavation. First balangay excavation. Aside from the Balangay Festival, we also celebrate the National Heritage Month. So sa giingon ni Ma'am Nice gainang it's more of nata sa ato ang gigikanan nga part. Tungod kay ang tema pod sa ato ang National Heritage Month karon nga buwan is our roots and horizons, our shared heritage, our collective future. So sa ato ang panagistorya, hopefully ato ang mas masabtan kung unsa kay importante nga ato ang iselebrar ang Balangay Festival o tana mapuy-an nato kung unsa ang meaning, ang message sa presensya sa ato ang mga balangay or Butuan boats diri sa ato ang syudad. Yes, oo. Sige Sir Alvin, kato siguro sa question ni Sir Richmond kaganina, unsa gid ay story ani ma'am? unsa story? Oo, Unsa day ang- Unsa day ning balangay, ma'am? Unsa day ning balangay? Basta Oo. taga Butuan makanong sila kung sa din ang balangay. Sige. Storytelling lang sa takadali. Yes, ma'am. Audience. But the story is that in the 1970s, that's 50 years ago, naghimo og canal project ang City Engineering Office sa Butuan. And then naghimo sila river canal canal project. And then of course magkubkob man gyud na no. Una nakita kay mga coffins, mga lungon. But unsa may catch sa mga lungon sa una, naa siya mga treasure sa sulod aside sa skeletal remains. So the treasures inside, there were gold, there were foreign items inside. That inspired people from the community to do treasure hunting, daghag treasure hunting sa una kay alam mangugkupata kay daghag kuan gold. And then they came across with very dagko na nga mga kahoy nga murag nakaingon ang taga City Engineering sa una. Murag dili naman gyud ni siya mga lungon, murag dako ra man kaipod ni para mahimong lungon. So they got curious, especially nga inside especially nga na mga butang no nga katong mga foreign objects na mga treasures. Good thing nga ang city before, gi-report siya sa National Museum. Sa unang panahon, wala pa may National Museum diri na aramang gyud sa Manila. So,
Gireport siya sa National Museum, ninaog ang atong mga archaeologists, and then gistudihan, thoroughly studied about the samples nga nakita nga mga wood. And then they found out that dili na ito mga lungon gyud. They are actually remains of boats, big boats. Mo na siya ang balangay. So mo na siya ang story sa balangay. So kung pangutan-on, mo gani among kuan ma'am og sir na pag tagabutan si ingon niya home of the balangay Yes, pag mga bisita pangutan-on dayon hala no proud kay ang tagabutuan nga home of the balangay so pangutan-on unsa din ang balangay smile ra dayon kabalo basta balangay mo na siya but then the balangay it's very important to us because it's a national cultural treasure. It's an NCT. So, it's somewhat a technical term, but in layperson's term, kung yung kag NCT, if it's a national treasure, ang buot pasabot gid ana is then the word national, it's important to the whole Filipino nation. Even though naa siya diri sa atoa nakita ug nadiskubre ang nakita iyang presensya, but then ang iyang importansya is importante siya sa tibuok Pilipinas, sa matag Pilipino. Tungod kay sa iyang outstanding significance. Unsa man iyang outstanding significance? Ang balangay mao kini ang pinakakaraan nga ebidensya sa sasakyang pangtubig diri sa Pilipinas. You can never find any other parts in the Philippines that will give us an evidence, a concrete evidence of the boats that they used before, only from Butuan. That's one of the balay. Kita ba ang mga Pilipino, ganan betag mga oldest, kinsay pinakauna. So kami proudly kami pinakauna diri. Kinsay pinakatigulang, ganan yung pinaka. So unsay pinaka kay balangay? Si balangay ang pinakakaraan, pinakatigulang pinakaraan. That's proven by scientific evidence. Its technical term, radiocarbon-14 date, it's a technology nga ginagamit para ma-identify ang edad sa usa ka organic nga material. So since kahoy mano ang balangay. So through sa study sa mga archaeologists, we found out that the balangays are carbon-14 dated yang edad 8 to 10th century. Wow. So if we do the math, karon unsa naman nga century karon? 21st century, di ba? So 21, sige, mag-basis ta sa 10. 21 minus 10, that's 11. Times 100 because sa isa 100, so 11 times, so that's around 1,000 plus years old. So the balangay is 1,000-year-old already. So isa na siya, iyang outstanding value, importante siya ang pinakaraan. And then unsa dayon kung siya ang pinakakaraan? Unsa dayon na siya sa community. Another importance of the balangay is that its symbolism, its role during sa unang mga panahon kay di ba daghang mga source sa unang panahon na anay sibilisasyon diri sa Butuan. So isa ka nagpamatuod ana is ang presensya sa balangay. So naanay sibilisasyon sa una diri 1,000 years ago. 500 years earlier when we were visited and colonized by the Europeans. Di ba? Na-colonized ta 16th century. So, but years before that, there was a vibrant civilization here in Butuan which was not in isolation, nga wala lang naara diri nang ginabuhi adlaw-adlaw, but aktibo na nga nakipag-trade. Naanay trading relationship, established relationship with the other countries such as China, Cambodia, Vietnam, and other areas in Southeast Asia. So that's unsay nagpamatuod ana ang mga nakita diri sa Butuan nga mga material evidences. So that's, I think, kana siya nga point, or basing na imadugang si Sir Alvin, basta pinakakaraan, and then iyang ginasimbolo. Napakamadugang, Sir Alvin? Based sa mga nakuha, sir, kung sa may mga nakuha ng mga kaning mga ebidensya nga nagpamatuod nga nagitay mga trading relationship with other countries. Since the National Museum is a scientific institution, so nakadepende ta sa kung unsay mga nakaplagan nga mga material evidences. Mo nang ebidensya nato, mo na ang mga materials nga mga nakita. So ang mga nakita nato is na mga ceramics. So na mga ceramics nga gikan pa siya from other nga mga lugar outside the Philippines. So naatay mga gikan pa from Thailand, napatay gikan from China, natay gikan from Cambodia, natay gikan from Vietnam. So matong giingon ni Ma'am Nice gaina nga wala lang nag-exist ang mga tao sa una, but naa sila'y interaction, naa sila'y connection, na interconnectedness sa Southeast Asian
areas way before pa. But most importantly, ang buot po ipasabot sa presensya sa ato ang balangay is ang connection sa ato ang mga tao sa una sa katubigan. Mao na ang maritime nga since ang Pilipinas o sa kita ka archipelagic nation, makita nato nga we are gidivide ta sa mga water pero naagyoy mga existence sa mga sakyanang pantubig nga mabalangay. Hangtod karon sa contemporary time natay makita nga mga bangka, di ba? So it goes to show nga dili lang siya sa una nga naay mga presensya sa mga dagko nga mga bangka, but hangtod karon makita nato nga naa gihapon siya nagapadayon ang tradisyon sa paghimo sa mga bangka nga ang iyaha gihapong simbolo is kaya kibalo man ta nga ang watercraft, ang mga sakyan ng pangtubig ginagamit siya to transport people, to transport nga mga goods, no? To transport also ideas. So mao nang dili lang siya tan-awon nato nga usa ka artepakto or karaan nga butang, but dapat tan-awon pud nato siya nga siya ang simbolo kung unsa ang kinabuhi sa unang panahon, that they are maritime people. Ug hangtod karon maritime gihapon ang ato ang nation tungod kay we are an archipelagic nation. Yes. Siguro magdugang lang ko, Yes, ma'am. ma'am and sir, no. Isa siguro nga very important, like I myself, no, relevant sa Butuan boats. We call it Butuan boats kay that's how we name our collections in the National Museum, but it's locally known as balangay. So isa siguro is another thing is ang presence sa balangay, nagpamatuod na siya, nagdebunk siya sa mga historical accounts nga nag-ingon nga ang naabtan sa mga colonizers diri, mga walang alam nga mga tao, di ba? Correct. Ang Yes. part of our history branded the Filipinos nga pag-abot daw sa mga sa ilang POV na pag-abot sa mga colonizers diri, wa daw alam ang mga tao, kailangan patudluan, nya kuan, kailangan pa nga kanang murag i-educate ingon ana. But then the presence of the balangay here, the presence of the tradeware ceramics that are here will counter that statement because the people before are traders. They are maritime people. They are boat builders. They're able to build this kind of boat that is kay in terms pod sa boat building tradition, paghimo sa boat, mapakita pod nato ang ingenuity sa Filipinos before how with the resources that they have. Ang ato ba ang technology karon kay advanced na kaayo, but what they have before as compared to what we have in the present, medyo naay kalahian. But hindi nato ba makita ang creativity, ang ingenuity kung unsa ray resources nga available sa ilaha. They're able to make a boat that can reach as far as China. Correct. That can reach as far as those far away places. Yes. And the balangay, it's made of pure wood. Wala ba siya iron, wala ba Nails. siya nails. Even the pegs that are used, mga murag lansang sa iyaha, dili tong atong typical nga lansang yun. So, it's the way it was built, it's very, makakuan ka ba, the genius of the Filipinos before. So, dili tinuod, gumingon sila nga, wala man ni mga alamag ni mga tao. Before, people were boat builders. People were traders. They know already how to negotiate with the other countries, to trade their goods, and to survive, not just here, but as far as the other side of the fence. But siguro what is katong mention ni Sir Alvin, its relevance as to us being an archipelagic nation. Siguro ang let's talk about sa relatability sa Butuan boat sa atong present generation. Kay unsa man ang ginasimbolo, unsa yung relevance ana sa ato? Siguro it's a reminder for us, the presence of the boats, that the resilience that we have as Filipinos before. We were able to brave the seas already before. So what stops us from today, especially karon, di ba nga, we are facing a global crisis, a crisis kay karong panahon na daghang mga kalisod, daghang mga challenges. But siguro looking at the boat, we can be reminded na we are resilient ever since. So we can bring that resilience. We can also bring that creativity na whatever resources that we have, we can survive, we can still move forward with our lives. And then the courage as well, di ba? There are, especially sa mga youth, kasagaran maminaw sa ato ang mga youth. There are kasagaran na bang mga youth karon kay gamay nga problema, mingon na ma-discourage na dayon ta nga murag end of the world na dayon, mingon ana. But then
I hope na ma-inspire sila sa stories sa mga Filipinos before through the balangays that we are courageous people. So, you can be courageous too. We are talking about ang story sa balangay is 1,000-year-old story. So, the challenges that we face today, though dili man gyud siya nga nakapareho sa sauna, but then there is something still common, 'di ba? Challenges sa humankind. But I hope the story, the existence of the balangay, I know there is a purpose why it's still why it exists until now, why we are still talking about it as a heritage, because part sa atong heritage, say magud mahuna-huna nato ang heritage kay kada mga karaan nga pinasa, but actually values, virtues, these are also intangible heritage. This is part of our culture, di ba? Kita nga mga Pilipino, makabayan, makadiyos, we hold on to this value identity that we have. So I hope kana pud ang gina-serve. Siguro kung mangutan nag-relevance kay especially sa atong mga youth karon, mangutan sila, what's in it for me? Unsa dayon makita kog kahoy sa balangay? Unsa dayon nga kana murag sa una ra man ang mga bangka. Yes, the balangay is already very old, but it's story of resilience and courage and the sense of community to kay ang pag-build sa balangay, it takes a community. Correct. They come together to build a boat, then they come together to do negotiation, these activities. So it speaks about community. So it's relevant in presently with our experiences. So I hope kana siya ang reminder, and I think that's one of the core messages why we are really commemorating its 50th year of discovery, to remind us of that universal mga universal truth that sometimes we get to miss because of the busy lives that we have, different priorities that we have. Sir Nice. Alvin, madungan. Ganahan kay ko. Yes, Actually, correct. ko ka mga Eunice, kinagstorya siya no more. Naka-imagine Nakita na ko ang sa unang panahon. Yes, tama. Ingon ana ka bright ang Ingani mga di butuanon. ay. Just imagine kung ingon ana ay mong gamiton nga baruto bangka. Dapat tibay. Yes. Dapat quality. Yes. Kay dagko biyang balod Correct. sa Pacific. And then if you come across to that kana mga waves nila, dagko kayo. Pero I'm just curious, unsa ba nga klase nga materyales ang gigamit sa balanghay? Naa ba na dinhi makita sa Butuan or sa laing nasud? Actually, sir, kita na sa National Museum, no, we are a scientific institution. We are everything that we educate the people about this are based on concrete evidence. So aso sa imong question, sir, unsa day ma'am ang gigamit pag-build? We don't have a concrete evidence to that. There is still a padayon pa mga gihapon, sir, ang pag-research about it, but as to concrete evidence, wala. Siguro na klase nga wood because gistadihan na siya, pero as to sa tools sa paghimo sa iyaha, wala tay ebidensya di ana. But then ongoing paghihapon ang study ana kay basig naara gyud dito siya sa lugar, wala pa lang gyud nato na identify nga ingon ana. But then the way it was built, ang pamaagi pag-build sa balangay or Butuan boat is common during sa Southeast Asia during the early pre-colonial times. So bali ang mga na-discover po sa uban part sa Southeast Asia like Malaysia, Indonesia, nga mga boat remains atong mga from the 4th to the 16th century kana nga mga evidence na commonality mo na siya ang design sa boat, plank built boats. Mo gani, sir, ako lang i-segue kay mo gani ng usay makita kog mga tourism products magud kinay uban di ba mga kugihan to nga mga negosyante nga maghimo og kanang di ba pag memorabilia nga nay balangay. Nga nay mga boats. Ang itsura man sa uban nga mga balangay kay mura dili man siya balangay itsura. Lagi uniqueness in the itsura of the balangay kay plank built siya. So, bali murag kuping kag plank built, mura siya tabla nga gi connect. Man kapansin mo na ay murag something linya-linya sa iyaha.
Then, mo gani, sir. O pa man siguro glue sa unang panahon, no? Wala pa yung glue, sir, pero Nakuha na nila. Gigamit nga materyales. Definitely. And Oo. napoy mga studies pod related ana. Pero Pero kana, kasi sir, rope, sa ba kanang singi. napoy rope evidence po. Namay rope evidence. Basta ang technology sa iyaha is technical mo good kayo, sir, pero ako lang i-mention gihapon. Padira nila i-research lashed lug and edge peg technique. So ang lashed lug kato kung giingon nga tabla gi-connect siya. And then naadayon naaman siya yung mga nakapansin sa mga nakaadto sa site museum sa Boat 1. Natay mapansin nga murag naka-protrude dito. Tabla siya tapos naay nakamurag something nga murag may protrude, nga murag bukol ba kung naay ni protrude na yung mga bangag kay dito bali gilash siya nagisok-sok siya. Bali naay gisok-sok dito ang PC Para mabuo Para siya. para ma-connect Oh, siya. yeah. And then ang lansa nga gigamit sa iyaha dili man siya pins ang tawag, wooden dowels nga pag lansang sa iyaha dili tong mga iron, but makita po ninyo pag makita nyo in person ang balangay, makita ninyo dito nga ang even ang lansang nga gigamit sa iyaha kahoy gihapon. So very tedious kay ang pagkahimo sa iyaha tungod kay gidesign siya nga mo travel in the Layo. open sea, so katong mga baw-baw. Correct. So kana the boat building tradition, it's during that time advanced na siya nga ma-consider kay Correct. ang ilahang mga kuan sa ang mga resources, they only make use of the resources that Na they meron have. available sa imong palibot lang Oh, makita dito nimo. lang. Oo. Yes, tama, partner. Kaya wala pa man tay mga metal sa unang panahon. Wala gali iron nga nakita sa wala Butuan iron. boats, Oo. di ba? Oo. So, dadod ba sa evidence nga nakubkuban nato, sir, aside from the woods, sa may itong mga nakita pa nga mga evidence nga gigamit pod sa boat, balanghay boat? Ako lang i-add regarding sa Butuan boat, sir. Ang daghan man klase-klase nga makahoy gigamit no sa mga tabla para makahimo sa So dili lang balangay. Dilang isa ka Dili siya kahoy. isang klase. So na siya 8 actually ka mga klase sa kahoy. Pero naiuban nga dili na siguro familiar sa uban, pero akong panganlan to say familiar sa atua na ay tuog. So kung familiar tag tuog, napod tay mulave or natay tugas ug napoy nara. So ang dili pariha o kahoy ang ginagamit sa lahilahing boat, no? So for example, ang Butuan Boat 5 nato nga naa sa ato ang Regional Museum diri adol sa ato ang City Hall, made of upat ka klase nga kahoy siya. Sa site museum nato sa Libertad, tulupod ka klase nga kahoy ang naa sa iyaha. So dili lang isa but lahi-lahi nga kahoy ang naa. That also reflects kung unsa kaabunda noon sa kaabunda ang mga resources sa una in terms sa kahoy. Ug ako po rin i-emphasize katong giingon ni Ma'am Nice gainang tabla, ang isa ka major characteristic pod sa ato ang Butuan boat is gagamit siya taas nga tabla. No, dili siya putol-putol nga gisumpay-sumpay, Diretso siya. but diretso siya. So kung makita nato, kung ato siyang i-compare, kung posible nga putol-putol to siya, lahi ang meaning pod, 'di ba? So pwede nga wala ba available nga dagko or tag-as nga kahoy sa una nga panahon, or makita pod nato kung unsa pod ang tradisyon sa paghimo sa mga bangka sa una nga panahon. Kay karon, kung ato siyang ikumpara, lahi-lahi naman kay lahi naman pod ang resources nga naa karon, and also lahi na pod ang tawag ani ang environment, no, ang palibot nato. So mao nang naiuban na nga ang mga bangka kay di na made of kahoy, fiberglass na siya, so nakadepende siya sa mga resources nga naa. Ibalik na ako, sir, sa pangutana nimo kung unsa ang mga nakaplagan sa boat. Wala gyud siya nga na nga mga associated nga mga items nga naa. No, but ako apong i-emphasize na sa una manggod pagka-plug sa iyaha, disturbed na ang area. No, so maunang isa pud actually pud nga call for us, no, ang kwan sa to during the commemoration kay ang area kay disturbed na siya. So pwede pud nato nga i-assess karon nga kung naapay posible nga makaplagan pa nga mga importante nga mga artepakto sa lugar sa Libertad ug laing lugar diri sa ato ang Dakbayan. Ato ang paningkamutan nga dili nato siya hilabtan. Kay once nga mahilabtan na nato siya, pwede man nga ma-change ang iyahang ang meaning sa kanang area, no? So for example, kung basin di ay sa una na ay associated nga item ani nga mga areas and then gikuha siya,
wala na siya. Dili na nato makreate kung unsa ang istorya sa kadto nga nakaplagan nga mga materyales. So isa po na nga ako ang i-add nga sa una nga panahon, rampant ang treasure hunting, ang looting. So na-disturb ang ato ang mga archaeological sites nga hopefully dili na siya mahitabo sa ato ang panahon karon. Correct. Pero I think siguro, in my own opinion, no, siguro itong mga karaang tao sa una, naka-discover na sila ng mga kahuyang, ano siya, pwede siya sa tubig madugay. Nadilid siya dali malata. Oo. sila. Correct. Kaya mo siguro, based sa ilang observation mo, gani nga kahoy kay Pwede siya magamit. 2 years naman yun, pero man siya nalata. So I think, pwede na siya gamiton for shipbuilding. So, sa karon sa history sa maritime, ma'am, unsa may impact ani sa pagka-discover sa Butuan boat in terms of the kaning we talk about maritime. Ako day before na ko tabagon ng pangutana sir, now day ko trivia di ay sir. Okay. Kaya pero may manggug makadungog god og balay mo ingol og balangay boat. Oo. Actually, balangay, it's a local term which means boat already. So, balik okay. kung So, yung kag balangay redundant boat, na. o redundant na siya, boat. Pwede Boat, butuan's balangay or butuan boat. Pwede ra, pag may kag balangay, boat na siya. Boat na siya. oo. So dapat kung gusto mong gamit ang boat, Butuan boat. Butuan boat or Kundi butuan balangay. balangay, yan lang. Sa mga Butuan wala pud balangay. kabalo ka, hindi kay familiar sa mga balangay mo nang sige mo na atong ingon na balangay boat kay uban man good sir, wala pa man okay na taga butuan kay kabalo sila Yes, na ang ma'am. balangay kay boat, Boat. diba? Pero na yung mga taga dili taga butuan nga balangay bago pa silang pandungog mo na ta balangay boat na siya from Butuan. Pero sige, before ko lang okay. i-answer to mo akong unang pangutan, asa din nagikan ang Yes, word nga balangay. Yes, mo Yung po sa na akong pagkabalo pangutan na nga, partner actually. Kana din oo. na-discover na to nga boat is balanghay. Oo. Sige, sir. Nakisay Pwede nagpangalan sa Oo. balangay. Wala Or ba asa nagpangalan gikan ang balangay. Actually po, namatay klase-klase nga mga type of accounts, no? Sa ato sa National Museum, more of archaeological evidence ang naa sa atua. But way back early 17th century, during the colonial time, naay historical accounts. No? So, naay mga historical accounts nga na sila'y gidescribe siya actually ni Father Alcina. So, gi-encourage na ako nga kung gusto nga magbasa, pwede nyo basahon ang historical account ni Father Alcina. Na siya'y na-indicate dito ang term nga balangay. Of which, kana siya nga balangay, wala na siya, nakita na siya dili sa Mindanao, but nakita siya sa Visayas area. Pero colonial time na, ha? So, mao nang akong gi-emphasize nga na ay historical nga mga accounts, dapat tayo material evidences. So, as to historical accounts, na ay lain nga place nga nakitaan, pero as to sa material evidence nga nakita, dili siya sa ato ang dakbayan. So, mao na mo nang proud kay tangamingot nga home of the balangay. So, the term balangay, gina-associate na nila na diragikan ang pangalan nga barangay because for some na may meaning, no, kay it takes a community to build a one balangay. So ang iyaha pong gusto nga isimbolo sa ato nga it's a community, no. So mao nang kung mingon mo istorya ta about maritime heritage, dili lang siya sa specific nga tao, dili lang siya specific nga community. It's a shared heritage, especially nga usa ta ka archipelagic country. Nga kana nga shared heritage, dili man siguro ang bangka nga makita lang karon at present day, dili lang man siya makita diri sa ato ang lugar, but all over the Philippines nga Yes. makita nato siya. That means it's a shared heritage ang existence sa ato ang mga balangay. Alright. Okay. Sige, sir. Sige. Itong sa imong question nga sa maritime importance. Sa impact ani. Oo. Ang impact ani is it's a reminder for us, di ba, na the waters, we are an archipelagic nation and usually, di ba, it may kanamurag prone ta to be divided as a nation. Natay kanang tendency because yun nga, physically, geographically, we are separated by different islands. Parang literally the water divided us. But then that's geographically. But the presence of the balangay, its existence, reminded us that the waters did not divide us or did not separate us from the other parts of the globe, the other part of Southeast Asia. But we are part. We have been part and participative of it. So it's our maritime tradition. We are boat builders. We are we have maintained good relationships with our internally here in our country, and
beyond our shores. Kana siya nga kana murag reminder sa atoan na kanang sa atong heritage ba na ang ato manggong answer na especially karon very timely. We are part sa sustainable development is ang pag-advance sa peace, especially the global crisis is caused by peace problems. So it's a call for us to be united because ang tubig nga geographically nag-divide sa atoa, it did not hinder us. So what hinders us today not to be united as a people, 'di ba? As humankind. So kana siguro sir ang iyahang murag relevance, and then nami concept good sa katong maritime amnesia nga kuan na nalimtanan usahay na nalimtanan nato ba ang ato ang glorious past as great boat builders at as seafarers, but actually siguro mo nang kuan gani embedded na gid siya sa Filipino, sa ato ang mga Pilipino nga kay di ba sir ang pagka-build sa boat wala tay makita nga blueprint. Wala present nga blueprint na makita nato nga ingani pagkahimo nga kanang mga design yes, wala, but naay mga people that still build plank-built boats. What they have is passed on through generations, and then ang naghimo gani sa katong mga Butuan boat inspired or replica na mga boats kay when they built it, it's gitudlo sa ilaha walay blueprint. Pass on nga tradition o knowledge. Kana siya. So, most yun na siyang iyang relevance as to sa being sa maritime heritage related. I'm just curious no kay aside from building a boat, dili pod lalim ang pag-navigate sa dagat, going to that areas. Correct. Yung sa kanila na pag may compass ato nga time, I think they're using the stars. Yes po. Kung sa ilang maabtan na lang ang lugar. Nice, very nice sir. No? Thank you for bringing that up, the navigation aspect. Mo gani sir kay walay evidence na atong nakita sa pag-ihang pag-sail. Kay ang isa ka account sa archaeologist kay in terms sa material nga gigamit basig na nakuha na siya, wala na tayo na recover, but definitely wala yung mga compass sa una, wala pa yung mga tools for navigation. What they have was the resources, the natural resources that they have, the stars kung asa siya nakaposition sa sky, ang tingog sa hangin, even ang kuan from the environment, ang type sa balud ngayon ana. So diha pud nato makita sir unsa sila ka maayo nga navigators, seafarers nga mo navigate sa seas kay kuan siya by experience. Kay pagbalik po di mo na, kasi masaag ka, di na Pilipinas yung magiulian. Basin ko na dito sa Australia. Mo nang daghan sila yung lugar nga magtuan partner. Oo. Katawagin si Mobilis. Kaya ba ba? Ay, di na kayo sa butuan. Dili na kayo butuan. Kay brought up yung mga kay bago ramang gusto nag-attend ko sa Tourism Council meeting. Si Mayor was there, and then he shared about his attendance sa nag-initiate ng activity ang Chinese China Embassy. It's the activity brought up the story about the historical account of a fleet coming from Butuan which visited China. So it's not in our records, it's in their historical records accounting people from coming from Butuan. Bringing their goods in So part siya sa historical accounts dito na area. Pero why istorya ang taga dito sa China kung unsa ilang istoryahan? Siguro na further details sa katong account, but then ang significance ana niya sir is kato siya na with aside sa atong mga material evidence na po historical account ang other areas nga nag-affirm sa ato ang trading relations with them. Yan natin certificate of appearance. Nice CA. Certificate of appearance. Very nice. Kasi sa una na sila CA. Pero I'm just curious, unsa ka nga goods ang gidala nato sa other country? Kay syempre gold ba kaha o kamote ba kaha or mga crops? Definitely one of our trade commodity is the gold with the evidence that we have no. Abunda gid So gold sa una. grabe ang treasure hunting sa 1970s kay daghan kaayo og ang gold Gold. finds ana. So spices ma'am. pero wala na tay nakita na kaayo kay di ba ang ato ng mga nakita diri is kato ng mga ceramics nga gikan China kay na-trade naman nato ang commodity. But then we also recovered other gold manufactured gold artifacts
which are very vast gihapon no. Sa other country. Nag-associate here ang iyang koan believed to be manufactured here kay sa iyang murag sa iyang kadaghanon ingon ana. So isa gyud sa ato ang trade commodity is gold. Unsa pa man Sir Van? Ang gwapo ha. Kung makita ka sa mga na-discover nga mga gold nga gihimo nilag mga murag sanina na. Ato nga panahon wa pay technology pero Giunsa to just nila. imagine kung giunsa nila pag himo ang gold, no? Since we're talking about gold and we are a scientific institution, isa nga nakita pod actually nga gideclare pod siya as National Cultural Treasure. Dili lang man isa ang National Cultural Treasure nga gideclare nga na-declare gikan diri sa ato ang Dakbayan. Isa dira ang Butuan Boat, of course. Napod tay clay crucibles. Ang mga ginatawag siya Butuan clay crucibles. Ang Butuan clay crucibles ginagamit na siya nga hilisanan. So ginagamit siya for metal smelting and smithing. So naay mga 100 plus ang presumed nga reported diri sa ato ang area. So naay actually naka-display nga clay crucible sa ato ang museum, sa regional museum nato. So nagahatag siya sa ato og ideya sa kung unsa ang ekonomiya, socio-economic activities po sa mga tao sa unang nga panahon. Tungod kay sa clay crucible na ay nakita nga mga traces of gold, no? Tas napoy nakita nga mga traces of silica. Usa na siya ka materyales nga dira pod gikan ang mga ginatawag nato nga glass beads. So nag-focus ko ana tungod kay mao man na siya ang material evidences nga nakita showing the economic activities sa mga tao pod sa una nga panahon aside sa existence sa trading ana pero naagyud tay makita nga clay crucibles nga hilisanan sa mga materyales like gold and mga glass beads sa una nga panahon. Sakto gid ang gipangalan sa unang panahon, dato. Dato. Kay dato Mga dato gid gid sa sila. unang panahon. Correct. Kasi imagine gold ang ato Oo. ang ginabaligya sa gina-trade dato sa other country. Ingon na ka-rich kung kadato ang ato ang Dakbayan. No? O karon wala na tay gold kaayo. Na, daghan pa biya imo. Daghan pa imo. Philippine gold. Daghan pa imo. Daghan pa imo. Sige lang sir kay ang imong bitawng name kay Richmond. Richmond. Rich na siya daan, rich na ma'am. kadaan kay Rich na. Richmond. Buwan ra imong nga name. rich ani. Ito no, kung tanaw na to, it's not about the dili lang balangay boat. No? It's more Yes. about the historical presence, ang economic Correct, yes. ang ekonomiya sa ato ang Dakbayan sa unang panahon, grabe. Mo na bitaw nga ato na lang ipamhatag atong mga gold sa ubang nasod. Pero dapat yung mga mga Nabilin nga mga evidence na sa China is na yung mga Gold from Philippines. gold from the Philippines na makonsider itong African ni Philippine gold, Wala. dili na siya Dili na siya Or matrace. ang itsura niya. Ana. Made in the Philippines. O na Charot maging lang. trademark nga kani Oo. pang ni Murag sa Philippine Philippine na eh. type ni kay murag pare-pareho sa muda sa Thailand, wala no? tay, in terms sa concrete evidence, wala ta kay kato akong gi-mention about sa China is ang historical evidence. But siguro ako lang i-mention related sa gold kay naghisgot si Sir Alvin og economic. Part pod is ang burial traditions before na naamon po related og gyapon sa gold sir. Correct. Katong Oo. natay death mask. Oo. So in the coffins that were discovered aside sa mga skeletal remains naapoy mga gold remains nga death masks nga naapod siya part sa ato ang National Archaeological Collections bali ang ilang mga patay before tabunan siya og gold Na mask. Pero Gold kaning mask? mga ni gold mask is bisan ordinary tao basin katuro po ning mga taas og estado. ma-associate jud siya sa taas og status sir kay based on evidence sila man ang ilang mga coffins ang naay mga valuable nga mga collections Golds. nga naa sa sulod. Oo. Ngun ana. And then isa po dai sir interesting I hope maka-visit atong mga suking tigpaminaw no sa Site Museum sa Libertad. Naapod tay collection naapod tay feature didto nga mga skeletal remains nga nagpakita og isa pud ka ancient tradition of artificial cranial reformation. Motong lingon namo sir nga ma-associate siya sa taas ba dato ba sa society before kay naay katong mga naay nakitaan nga mga gold items is ang ilahang cranial, ang ilahang forehead kay flattened. So according to the studies conducted by experts
ang flattening or artificial cranial reformation, intentional siya nga gina-flatten for it to be distinguished sa society during their time. So, if ato mo sa Site Museum, tutukan lang nato dito tong na-feature dito na skeletal remains, makita gid nimo nga flatten gid iyang forehead May something. Lagi Oo. flat ang forehead. Tapos uban, ma'am, nga na-discover na to nga mga skeletal remains nga wala round dili pod yes. flatten. Ma-compare So- na siya, compare. So mo na ma-distinguish na to kung kani siya is something Taas ang status, Kani oo. siya is ordinary ni siya nga tao. And siguro sir, ang nailan man gid kasagaran sa mga taga Butuan or taga Caraga is ang balangay lang. But katong gi-mention ni Sir Alvin, aside sa balangay, there are still many treasures that were found here in Butuan. Isa gani ang Butuan sa pinakadaghan og national treasures nga archaeological evidence. So katong gi-mention ni Sir Alvin nga clay crucible, nagpamatuod nga naanay metal smithing technology before, naanay metallurgy before dito na area. Another is, diri po nakita ang ebidensya sa early Philippine writing system. Wow. So, ang ebidensya sa sinulatan diri, kaysa una, diri pa man ABC alphabet ang atong sinulatan sa una. Ang diri is Javanese. Mo nang naatay Butuan seal na currently ang iyahan naka-display siya sa Baybayin Gallery sa National Museum of Anthropology. Yeah, I saw that. Nakita na ko na Nakita sa nimo? Manila, sa National Nilagot Museum. ako si Sir Richmond. Gamay na kita ko. kayo siya, ma'am. Gamay na But siya nga it's seal. one of our national treasures giving evidence of the writing system that we have. So, pipila lang na siya diri sa Pilipinas aside sa katong Monreal Stone, Laguna Copper Plate, kana sila, man na sila mga evidence sa Luzon area. But here in Mindanao, the evidence of our writing system is the Butuan seal. In other words, ang Butuan sa una is highly civilized na gid kayo Highly siya. civilized. Yes. High-tech sila sa High-tech sila kay na sila Mm-hmm. own writing system na sila kanang sa kapag Pagbuhat Metallurgy, Oo, metal oo, smithing, may gold processing, gold manufacturing, processing, shipbuilding, ang kaning kuan sa the boat pagpatay, building asa din kaning mga remains ba? burial traditions. Burial traditions and everything. So diya makita nimo sa unang panahon kung sa ka rich. They are vibrantly living vibrant as a living. community. As a community. Nga dagay bright sa unang panahon. Oh, nag-bright. Sa unang panahon. Hantod karon. Daghan mangyapon tayo bright. Oo. Kay just imagine ha, pag build nimo ang boat is kuan na. Technical siya actually, technical partner. siya. Yes, oo. Gisadihan po nila ang dagat. Yes, Abi, definitely. Dili, wala lang Na- nila gi-build, basta lang. Ano Oo. sila yung pag-asa before? Kabalon na nga Oo. ala, basig na ibagyo mo Yes. abot. LTE, Tanaw na lang, ana. matamataw na lang mga langgam, no? Ang mga Ang clouds, they are very Oo. observant that time. Tapos ikapila na po siya lagi testingan, ma'am. Siguro no. Yes, definitely. So, na failed experimentation, tapos ana. gi utro na po hantod nga na refine nahimo na rin siya o mas perfect na siya nga boat. Correct. Dili man gud ma-perfect ang isa ka boat hantod di na to matistingan. Correct. Kay mo Yes. fail gid ta. Pero sa atong pag fail na to, we learn something We learn and then mutindog gid ta, mubarog ta og atog yung panindigan nga makuha gid na to ang perfect. Correct. Nga nagyapon sa atong life karon. Mo sure relatability na to sa tong life. Panalaminan na to sa mga butuanon nga once ma-fail ta, it doesn't mean na muna na tong katapusan. Finality. Kundi Correct. mo na ang sinugdanan para mutindog ta, umubarog ta, umahimo tang isa ka Better united person. nga butuan which is one butuan. Siguro, nindot na siya, sir, nung hisgutanan, especially karon sa Balangay. We have the Balangay Festival. So, aside that we enjoy the festivities, we will be reminded of these things in The values the ba dapat? values. Correct. Oo, Oo nga. ma-encourage ta sa mga ingon. Oo. Nga sa atong mga karaan nga mga tao sa butuan, muna ang values. Oo. That atong panalaminan nga Pwede dapat nato mapanalaminan. naasad. Yes. Nato karon That's kay sa the una term. di man high tech. Mapanalaminan. Walay cellphone, walay cell site, but because of their kanang resourcefulness, because of their willing mga to learn by studying din sa palibot, nakahimo Yan sila na sila. something. And then I think Butuan can do more. And Yes. Butuan can ano pa gyud kan Excel. mulawig pa gyud sa kung asa pa dapit Mas niya gusto makalawig mulawig pa. pa o gusto If we will do this together. yes we will be magtinabangay united. Yes. no kay ay dili man gud mahimo og success ang isa ka event ang Kung isa si- ka butang kung ikaw lang isa Yes. but you definitely. A community. the community
magtinabangay magkahiusa aron maging successful ang atuang gusto nato nga gitinguha in the Correct. future. Di ba? Yes Sakit po. sa office nato, di man na pwede nga ang division head ra ang mulihok tanan Yes. without the Mga nga tao. mga gagmayng mga Burnout shock. personnel. Di ba? Kay kana mga gagmay nga personnel, even kani ato mga on the job trainees, Interns. na sila yung mga contribution pod kay Yes. ang ilaha po mga ideas, uy, sakto to yung ideas Yes. na pwede na to ma-apply sa office, no? And by the way, natin mga Interns. interns Great natin from to the mga National interns. Museum. Asa sila nga school, ma'am? Sa Caraga State University, Wow. sociology State majors, University. and abot tayo Caraga from tourism major from Kabadbaran City Campus. Si SU gihapon sir. Mga gwapa o gwapo, mga Correct. interns nga. Uban-uban in taon nila, ma'am, padong din he. They're Kaya they want to learning with witness. us. Actually, yang sila kay they learn something, no? Anang bitaw, sakto. And then ang ila pong na-learn, ma'am, ila po na i-share sa ila mga Yes, That's the classmates. challenge sa ilaha. Kaya kung magtapok-tapok po na sa ilang mga friends, dili na sila magchismis. Kundi istorya. Ihatag nila Kabalo ang ka, history sa oo. Butuan. Yes. Sa taga National Museum mo. Big ideas ng ilang Yes. students. May mo na siyang word of mouth. Hindi na sila manglibak sa ilang mga classmates. Ang ilang Balangay libakon, na ang lang butuan, Ang balangay, nilang ang libakon. balangay. Oo, yung istoryahan, ang balangay. What if kahagibuhat to nila kay paraan ni? Oo, lagi. Ana ilang mga istorya. Actually, kita no, daghan man kita yung mga, dili na to ma-imagine mga pangutana. Nakanabang bito, no, yun sa kanan niya, yun sa pag-navigate. Those are the questions nga, makaingon kag wow kaayo ang mga Butuanon Correct. sa una. Kay, just imagine kung nabay laing lugar aning, kay puro na makita, never ending man nga dagat, no, ang horizon. Pero tungod sa iyang curiosity, gusto gid niya nga muadto sa dagat aron makita pa niya, explore pa og other pa nga opportunities nga pwede pa nila ma-explore. Ing ana pod ta sa atong kinabuhi, partner. Yes. Kana bang di ta muundang nga dili kutob ta Keep dinhi. dreaming. Kung dili gusto na to i-open atong mga other pa nga opportunities, explore ba? Nga katong mga wala pa nato natilawan, nasulayan, Atong i-try. Atong gusto nato nga makuha nato to Hindi siya. ta mahadlok. Correct. Tama tong gingon ni ma'am nga courageous, brave kay sila ang mga karaang tao sa unang panahon because they want to try. Balang sa sugod pa lang sa tungas dagat na nalunod kay nabungkag ang ilang gihimo nga boat but still Dagan. wa sila ni undang. Correct. Gi-perfect Yes, magyapon, partner. gi-refine, gi-maayo. Hantod nga nahimo ni gidinon siyang perfect. Nakaabot sila og China. Unya ang pagbalik mo na po to, nasaag siguro sila. So, nagto sila Thailand. Sa Thailand. No? Ay, di ba ginamilikain mo sa masaag? Masaag magita nga. Yes. Na ay ways. Nanatay waste, Oo. nanatay Ang map. ways tudloan tag sayop. Di naman dapit, wala ba yung agaanan din. So, That end naman Oo. eh. Pero sakto to, no? Ang ilahang panggamit is kanang observation lang. Hangin. Kung asa dapit ang hangin, dito rapod sila nag-ano-ano ra sila, subay-subay rapod sila sa hangin. I think yes. yung naman siguro navigation. I'm not into di mo ko maritime. I think yun na siguro. And also, pod ko answer, no, we are celebrating man po this month, ang National Heritage Month. So we are talking about this, what we can learn from the Balangay story, what we are talking about this, the story of the Balangay, the narratives, nindot ang iyang istorya, and then the challenge sa ato apod karon nga present generation is how do we pass that on to the next generation. Correct. So Oo, that's na the di malimtan. challenge. Nga di malimtan nga. Oo. Like karon, we are talking about it, we are recalling it, but after 50 years, kung mag 100 years na po na discovery, i-celebrate pa kaya gihapon sa City LGU ang 100 years nga na-discover ang Balangay, or kaila pa ba gihapon ang 50 years future generation sa Balangay, kabalo pa ba sila? ani? Oo, makaila pa baka Kaila sila. pa baka sila ani? So I hope na ma-preserve ni siya for the next Through the 50 years. Kaysa 100 Hopefully. year, wala naman mini Gracia, wala na sa siguro na after 100 years. So, kanya na sila Mapass mga tingin sa through. YouTube ang ilang makitaan. Mapaka-YouTube sa future. Oo, basilahin na, high-tech na kaayo. Pero, mo na atong panikamutan, ma'am, na every Yes. year, ato bisan dili lang 50th year, but I Yes. think every year dapat ato siya balik-balik nato ni siya og pahinumdom sa atong Correct. mga young generation. And this is a good platform, sir, Correct. na Oo. like we talk about it and then it's on air nga mahisgutan. Madunggan nila bisag sa gamay lang nga oras nga naata nga madunggan. So, the more nga daghag makabalo, the more nga daghag makasabot,
the more nga ang dako ang probability na it will be preserved. So mo gani dako nindot kay nga platform ang media to mo tong gingon nato ganyan, kailangan ta nga magtinbayayong di lang ang LGU, di lang ang National Museum, di lang ang komunidad, pati ang media, ang uban pa nga mga members sa society. Kaya na ma-educate na to ato mga young Kabataan. people. But do we have plans to make an educational material like documentary or short film about this para mas ma-visualize gid nila ba ang sitwasyon before o Sir yun Ben. sa paghimo sa mga. Do we have plans ana sir? Or nana ba Oo, existing tayo na to, existing sir? na project? Oh wow, project. For now po, nasa sa amo ang part sa mga damgo. Na damgo na makahimo taging ana. Cinema. Oo. But currently, since taas man na og panahon para himo na to siya. So what we unsa lang amo ang mahimo sa karon, natay mga daghan nga mga programs, natay mga educational programs nga ginakandak regarding aning ato ang ginatawag nga maritime heritage through the Butuan boats. And also naaman ang museum, open man mi everyday dira sa mga ato ang mga tigpaminaw karon nga kursonada nga makahibalo about sa ato ang mga balangay sa unsa ka-reach ang ato ang heritage as Butuanans and as Filipinos. Open man ta daily from 9 a.m. to 5 p.m. So pwede man nato bisitaon ang ato ang National Museum para mas masabtan nato siya, no, ang ato ang mga gipang istoryahan pud karon mas nindot pod nga mas makita nila in person ang ato ang mga gipang istorya nga mga tabla para makita gid nila kung hala nganong niabot pa man ni karon nga napa may nakita nga kahoy nga 8 to 10th century man kahaani. So ang ato ang nakitaan karon nga mga kahoy nga naka-display, mga remains nga naka-display, it's a fruit of the efforts sa ato ang mga researchers, ato ang mga archaeologists sa community sa una nga panahon nga nitabang para mapreserba ni nga mga kahoy. Tapos mao na ang ato ang responsibilidad karon nga kani dili lang ang istorya, ang naratibo about sa balangay, but ang ebidensya mismo sa presensya sa balangay moabot pa siya in the future generation. I'm just curious, unsay gihimo na to man para ma-preserve gid tong na kub na part atong balangay nga naa karon naka-display sa Libertad? Ang mandate gyud no sa National Museum of the Philippines being a scientific, educational and cultural institution is ang pag-preserve aning material evidence. Isa lang niha sa ato ang mandato in terms sa balangay kay we researched about it, we studied about it, and then we are preserving it. So as to how do we preserve it? So since it was excavated, naatay technical persons who are monitoring its condition. Sir Ben, pwede ikaw magpalalom ani nga. So ang condition pa ani is okay pa, dili na siya gabok pa or something. Actually sir, patagat lang mo og overview sa taas kay nga proseso lang niya. Pag human og kuha sa material, pag-recover, ang term ana is pag-recover sa material sa iyahang excavation site, dili na siya basta-basta nga gina-display. Moagi pa na siya taas nga panahon para obserbahan iyahang kondisyon kung pwede ba siya nga ma-display or dili. Pero pagkuha ana, daghan pa kaygikan baya siya sa duol sa ginatawag nato nga sa may tawagan na brackish water, kanang tunga-tunga sa salt water o sa fresh water nga magtagbo sila ba. So ang area kung hadapit nakita to mga balangay kay brackish area man na brackish water man na siya. So meaning naay taas nga kaparaton pod siya. So dili siya basta-basta nga pagkuha, gibutang siya lahi nga tubig but gihinay-hinay siya ug butang ani nga klase sa tubig hangtod nga maka-adjust siya, ginatawag na siya nga proseso nga desalination. Pag human dayon ana, ginabutang dayon na siya sa usa ka chemical para mas sa tawagan ma-rigid ang kahoy kay di ba it's 1,000 plus years na siya. So expectedly humok na kaayo na siya. Na ganing toy niingon sa amo pag visit nga sir pagkuha day ani masugnod day ni siya. Dili siya pwede masugnod tungod sa iyahang kondisyon. So kailangan nga i-rigid tug balik ang kahoy. So naay chemical nga gibutang siya sa chemical. Sa una pa na mga 1970s sangtod nga na-preserve siya. So karon kung nakita pa nato siya bot pasabot nga ang conservation efforts nato sa National Museum naa siya, no? Kay nakita man nato nga okay ang condition sa ato ang kahoy. So basin ay mangutana nga sure gyud ba kaha mo nga mao na siya. Kung inyong tan-awon ang ato ang galleries na nakabutang ana nga mga data logger.
Ang mga data logger, ang iyahang purpose is iyahang gina-measure ang kainiton or kabugnawon sa room o ang relative humidity or amount of water vapor nga nasulod sa room. Kay kana nga mga factors sa ato ang environment, mao na siya ang maka-cause nga pwede mag-deteriorate ang ato ang butuan boat or ang ato ang balangay. Mo nang nabawal gid siya hikapon, sir. Aside sa bawal sa hikapon. Oo, kaya base ni Kay- mga other nga mga Yes, kay pwede man good nga medyo, let's say, medyo basa ang imuhang hands, kamot, tas nagunit ka og mga materials, mao nang part siya sa guidelines nato na dili Di siya gunitan. ikapo. Kay in that way, kung musunod ta sa mga guidelines sa maskiahan no, dili lang sa National Museum, ni contribute ta para maabot pa na in the future Ma-preserve generation, pa na to. ma-preserve nga dili lang ang ato ang present nga generation ang makita, but dili tana moabot ang panahon nga naa na lang siya sa libro, naa na lang siya sa picture. Correct. So ang ato ang gipaningkamutan nga naagyud siya Actual. ang actual remains nga makita pa siya in the future generation. Pero how about kini mga recent nga mga na-discover nga balanghay boat nga naa paghihapon karon sa ground? Do we have plans nga i-recover or unsa plano na sa National Museum? Siguro sir, ang imong pasabot is katong boat for a 9. Isa ni Ana is ang katong namagud tayo technical term lang ha sa National Museum, in situ conservation. So when we say in situ conservation, kung asa siya na discover, Dito lang. gilet lang nato siya. Pero ato siyang gina-monitor. So by the way, wala nato na mention, since the 1970s, adunay 11 ka-reported nga presence sa Butuan boats diri sa Butuan. 5 ang thoroughly nga gistudyohan sa National Museum. But in terms sa gi-excavate o gi-recover nato nga mga artifacts, ang kuan lang, Butuan boat 1, 5 and boat 2. So by the way, mo na Butuan boat na number, ang number is nagkuan na siya para sa order when it was reported. So kung yung kag Balangay 1 or Butuan boat 1, siya ang pinakauna nga report. Okay. Pag boat 1, boat 5 siya ikalima. Okay. So si Butuan boat 1, mo na siya itong na-celebrate nga 50th nga na-discover, naa siya karon naka-feature sa Butuan Boat Site Museum dito sa May Libertad, sa Purok Balanghay, Barangay Libertad. Natay Site Museum dito. So it is displayed in the same site where it was excavated. Tong likod. So, Tong likod, ma'am, likod no? niya. Open. Dito mismo siya Na-discover. na-discover. That's why it's a declared entity and the site is an archaeological site. It's protected by the law. So Butuan boat number 5 mao na atong makita diri sa Regional Museum. Kaning silingan sa City Hall, kaning atong sa City Hall nga museum. Naa ang Butuan boat 2 din ha. And then 5 ang naa diri, si Butuan boat 2 ang naa sa National Museum of Anthropology. Currently wala lang siya naka-display, but naa siya naa siya sa ato ang conservation area nga gina-maintain sa atong mga experts, no. So ang pasabot ra gyud namo ani Sir Richmond sa gi-share ni Sir Alvin kaganina, ang the way we are treating and maintaining and preserving the boats for the next generation is different in how we treat other wood. Diba? Ang paglimpyo nato sa mga furniture nga made of kahoy, dili pud ang same treatment namo sa mga Butuan boats. So, in preserving these very old artifacts, it needs training, it needs expertise. So, mao na nga natay technical persons who are doing it, and na-witness na siya themselves by our OJTs and interns kay pag ma-assign sila sa curatorial team is the one managing our collections, no? So, sila ang everyday nila gina-monitor buntag ug hapon as to sa naman to gi-mention ni Sir Alvin nga data logger. It's an equipment that is placed near in the vitrine. Ang vitrine is a museum term sa kanang butangan nato displayhanan siguro kung layperson's term. But in the National Museum we call it vitrine. So nadidto para ma-measure nato ang ihang humidity. Kay kita ba yung kanang regular people mo ano ba na feeling na to init man pero naman na siya kuan science man gud na siya nga what may be very hot to us pero kuan di ay na may mga other factors, so nanay equipment na ginagamit ana, then we monitor it and then
trained man no ang atong mga personnel to check if ni go beyond ba siya aning Sa temperature. average nga required ingon ana. Dili po siya pwede nga bugnaw pud kaayo. Hindi po bugnaw kaayo, Dili ana. pod nga sobra Init kaayo. So tama-tama lang. And Kaya then, siya- yes po. Sige, sige. Then katong sa site, sir, katong sa in situ, so aso sa plans nga Recover na recover ba siya, ang plan yun nato, our goal man yun no, is to preserve it. So if taking it from its in situ site will prevent us from preserving it, then we better put it in the area. Tungod kay ang status sa ato ang 4 and 9, since na naman tayo 2, 1 and 5 no na naka-display. So ang status sa atong 4 and 9, wala pa ta naka-finalize sa conservation plan sa iyaha tungod kay ginastudihan pa siya thoroughly. Nagdaghan pa manggoy mga aspeto nga gi-studihan about sa Consider, iyaha. Nga kay mora man gyud ang ato ang goal nga i-preserve siya. So mo na nga since need man sa preservation ang iyahang plano para ikonserba siya, comprehensive conservation plan kay in terms of managing our collections, we are not only looking into 1 year, 2 years, we are looking long term ang atong ginalagtaw kay dili man nga masustain siya for a year ana future looking gyud ta. So mao na nga we have to have a conservation plan, and there are already efforts in it kay in the previous years archaeologists are coming here every July, August, September for summer Butuan Archaeology Project, and then subject siya for study. Ang pinaka-recent nga activity dito is ang photogrammetry kay nakita man gud nato nga medyo nanay mga katuigan ganina sir ba nga murag signs of deterioration kay gingon ni Sir Alvin ganina nga the environment that we have presently is already in a way different climate change ingon ana. So nag-apply po ta og technology photogrammetry for its preservation nga 3D na mo to nga ginag-photogrammetry ta dito sa boats 4 and 9. And then hopefully this year na po another exploration for the Butuan Boat Archaeological Project ingon ana. So it needs funds, it needs resources. So kabalo man kita sa government. Atong GAA, atong mga budgeting, dili lang man pud mao atong buhaton na apo may lain programs and activities nga naa sa ato ang programming. So mo na nga it takes time. Okay. Okay, sir. Pero aside from that, ma'am, napabati mga other pang gipantan-aw nga mga areas nga possible na ay balangay. Oo, nga for archaeological sites. So, mao to sir, no, napati mapping. 11 man ang reported nga Butuan boats, and then 5 as tugi. Ngunit ma'am nice 5 ang thoroughly na na-examine nato. So katong uban nga mga na-report subject for verification to sila if naapa ba sila sa pagid ta ingon na yes, mao nang kailangan nato siya i-verify. Mao nang reported siya sir because ang report pwede siya gikan from the community. No, community nga gi-report siya nga nasa nakita nga mga ingani, and then it's 50 years ago na 'di ba ang nilabay nga naay mauban nga mga reports like for example ang Butuan Boat 3 mao tong last year nga gibalikan siya gi-verify kung naagyud ba siya diri of which mao tong naay nakita nga planks pa nga nasa ilalom. So kailangan siya i-verify tungod kay nabago pod ang landscape sa Butuan, nabago ang di ba kay sigig baha. So pwede nga karon lahi ang itsura ani nga lugar, then sa pila ka tuig nga mulabay mulahi siya nani mga kahoy nani mga coconuts etc. So pwede nga nabago ang place. So kailangan siya i-verify. Mao na ang National Museum na agud pud ta isa ka separate division, the Maritime, Underwater and Cultural Heritage Division, nga ang ilahag yun pong responsibilidad, ilahang mandato is related siya sa mga shipwrecks, and then part po dira ang pag-examine na po sa to ang mga Butuan boats. So maunang na ay yearly nga archaeological project nga paghimuon para i-check tong conservation conditions sa ato ang naa nga nakita nga boats o i-verify ang location sa uban pa nga reported nga mga Butuan boats. Mao nang ako lang pudeng iingon sa inyo sir na si National Museum Butuan na matay duha ka museum no kaning Regional Museum at Bang sa City Hall, na putay site museum sa Libertad, and we also manage yung archaeological sites kung ahadap ito nakita ang mga Butuan boats. That includes Butuan boats 4 and 9 nga napa sa NC2. So daghan pay pwede nato nga may balaan in the future regarding sa ato ang mga balangays.
So mo na ang ato ang ano sa National Museum. Thank you Thank so you. much. Ay ma'am, base na taas kaya itong discussion, no? So I think this is the time na i-promote na to ang atong mga series of activities for the 50th year sa anniversary sa excavation. Base na ay mga series of activities sa atong National Museum. Yes, sir. So, very timely, no? Happy Balangay Festival di ay sa whole Butuan. And very timely, we are celebrating the Buwan ng Pamana or National Heritage Month. And also, this month, we are celebrating the International Museum Day. Mo na siya ang ma-celebrate nato May 18. So, the National Museum of the Philippines, in partnership with our different partners and stakeholders, we have lined up activities to commemorate this celebration. So, itong na-mention ako kaganina, sir, this coming May 12, next week, it's actually, dili siya activity sa National Museum, but it's an activity of the City LGU, spearheaded by the City LGU, and this will be held and in partnership with the National Museum of the Philippines. Dito siya sa Butuan Botuan Site Museum. So there will be a commemoration program of the 50th year of the discovery of the Balangay. So dito siya sa Site Museum held, and it will be attended by various partners and stakeholders. And then other activities, we have Paglawig. It's our museum education program wherein we have an activity. The purpose of the activity is to educate the public about our maritime heritage through the presence of the Butuan boats. There will be a brief lecture and then a special guided tour. We are going to visit the archaeological sites, which is not open to the public. We'll open it for that event only. Then we'll visit the site museum, exact excavation site of Butuan Botuan, and the regional museum. And there will be a guided tour. And then identified atong mga participants ni ini. And then we have pre-identified participants, and we will invite this. But definitely, part of the participants will be our partners and stakeholders. And then we have we'll be launching as well our visitor engagement activity. That we will have a sige sir, ikaw na lang palalong sa uban mga activities. Sige sir. So motto nami katong Paglawig, it's composed of 4 batches. Ang kada batch na nay different nga target participants. So na isa ka batch ana nga senior high school and college, na ibalikbayan local tourists, na elementary junior high school, and then napod tay batch nga specific lang siya for the LGU, for the national government agencies and NGOs. And then the other one naging ni Ma'am Nice is among visitor engagement activity. We call it KABOT, Junior Archaeologist Dig and Discover Adventure. So ang ato ang target participants ani mga elementary and then high school, kay para mas masabtan nila ang proseso nga giagian para kung sila display sa ato ang museum, taas na siya ang proseso para mas ma-appreciate nila nga dili man di ay lalim ning gipanghimo di ay no nga pag-research and pag-excavate ani nga mga butang para in-depth ang ilang pagsabot sa kana nga matter. Pre-identified na ba ang mga participants? Or is this open for... Open to public siya po. Dalay specific nga target participants. Unsa siya nga group. Pero mag-post rami na sa mga social media page, National Museum of the Philippines, Butuan. Unsay guidelines? Unsa ang guidelines pa, unsa nila pag-appeal, unsa nga adlaw, unsa nga oras ang naa. And then, aside from Paglawig o KABOT, naapod ni public activities on May 18. Ang May 18, ginaselebrate po nato na ang International Museum Day. No? So, ang tema ana kay related siya sa appreciation o presensya sa ato ang mga museum ug iyang role sa ato ang society, especially sa ato ang komunidad. So natay visitor engagement activities, natay Paglawig ana nga adlaw, naapod tay usiba. Usiba is the Butuanon term, play. Usiba is play. Siab is katong kaon po. Usiba is dula. So natay isa kay visitor engagement. Kung ang LGU na may katong trivia night sa National Museum, naapod mi kabilin sa Caraga, museum-based heritage quiz bowl pud siya. So, naitulo ka programa sa kanang adlaw. On May 20, naapod ni artist talk and art session with Butuanon artist pod nato nga naka-display na siya, naka-exhibit na siya sa New York International. Wow. So, since mabalik man siya diri, so it's a celebration of our community as whole, as one Butuan. So, mo nang napod activity nga about sa artist talk. Ang title is Butuanong Hinang, Art, Heritage, and Woman's Lens. So, kana siya. So,
Kani nga mga programa, ako alam po dahil ano Sir Richmond and ma'am, na kani nga mga activities nato kay in partnership with ni Sia with the City LGU and also our Barangay Libertad. So ang ato ang pag-include o pag-partner sa ato ang komunidad, importante ni Sia kay para mas ma-amplify o ma-involve ang community towards pangistoryahan nato nga maritime heritage. Kaya ako lang pong i-segue na ang kaning heritage ato ang mga pamana kay dili lang man ni Sia nga mapreserba sa isa lang, no, sa historians, sa archaeologists, sa mga researchers, sa mga experts, but it takes a community para kaning mga heritage gipangistoryahan nato kay maabot pa siya in the future generation. So sa karon gina-involve nato gyud ang ato ang komunidad, natay different, especially ang mga kabatanunan, nagyud ay special nga portion sa ato ang mga activities nga ma-involve gyud ang youth. Kaya at the end of the day kaning ato ang mga kabatanunan, sila ang ato ang mga future custodians o future stewards sa kaning ato mga gipangistoryahan nga mga heritage. Why not atoan na silang include sa ato ang mga programming, sa ato mga programa sa karon pa kay para mas makahibalo, matrain and sila na pod ang maghatag ana nga mga ideya in the future. Yes. Alright, thank you so much Sir Alvin. Before na mo mubuhian, syempre na di magita mo hawa no nga wala tay mga mensahe gikan sa ato mga bisita. Start from Ma'am Eunice unsay ato mga mensahe. Si Sir Alvin daw ang message. Sige, so ako muna og message So again, si National Museum of the Philippines Butuan na aming gipang prepare nga mga programs for everyone sa ato ang komunidad. Ato ang iselebrar ang ato ang Balangay Festival and ang National Heritage Month together. So we invite you to visit the National Museum. We are open daily from 9 a.m. to 5 p.m. Tas ang ato ang mga programs and activities is for everyone na siya, wala na siya bayad. So ang ato ang importante lang is dalo nato of course ang ato ang kaugalingon para makaadto ta sa ato ang National Museum. So daghan kayong salamat. Salamat kadiyaw sa pag-imbita sa amo adiria para maistoryahan ang ato kung unsa ka reach ang ato ang maritime heritage ug maistoryahan pod ang mga programa nga gipreparar sa National Museum in partnership sa ato ang community para sa ato ang mga suking tigpaminaw, ato ang mga kauban sa komunidad, mga Butuanon sa uban pa nga naa diri sa ato ang komunidad. Alright. Thank you so much si Ma'am Eunice. Sige sir, no, on behalf of the National Museum of the Philippines, our Director General Jeremy Barnes and our Director for Mindanao National Museums, Director Maria Nath K. Misa, dako ang amo ang pagpasalamat sa City Government of Butuan, sa Butuan City PIO, salamat Sir Richmond, salamat to Ma'am Rachel, kay Ma'am Charm, kay Ma'am Michiko. Thank you for this platform, for this opportunity to be able to share about the Butuan boats, about the Balangay, no. So, the National Museum of Butuan actually isa kadako nga factor nga na-establish ang National Museum Butuan diri sa ato ang syudad. It's because of the discovery of the Butuan boats. So in the 1976 na-discover ang Butuan boats and then other artifacts, and then with the community effort na-establish ang National Museum Butuan in August 13, 1978. Maging dool ra po na nga to ang anniversary po na to, mag-50 po ta in 3 years time. Tungod kay natukod ang museum diri, tungod kay nakita ang balangay, aside sa para i-house siya, but para i-preserve siya sa future generation. Yes. So let's work together in preserving our rich cultural, our rich heritage as Filipinos. So, with the presence of the Balangay, with the significant archaeological finds found here in Butuan, may we all be reminded of our unity, our courage as Filipinos. So, again, salamat kadiyaw o padayon ng tano sa paglawig. Yes. Thank you, Ma'am. Thank you so And much. Salamat sa Balangay Kinay National Museum. Yes, oo. Thank you, Ma'am and Sir. Kung wala ang Balangay, wala tay National Museum dire. Tapos dili ta makadungog sa dili biya, tanan karon yung explanation nila, Ma'am and Sir. Dili ba tanan lugar na ay mga National Museum? Oh, na yung mga artifacts, na yung mga artifacts, sir. Oh, na may mga nakadiscover nga mga artifacts were yes. Thank you so much. We learned a lot sa Cancer Alvin of kang Ma'am Eunice kay it's time for us also to na-appreciate nato partner no karon ang today nga episode. Correct. Daghan ko'y na-learn. Correct. Daghan ko'y na Mamino lagi ko ka Ma'am Sir magana. Kay actually gwapo kay itong mga gipang-emphasize nila Ma'am Eunice ni Sir Alvin about the values na dapat natong correct. Ato bang i-inculcate natin sa atong self, sa atong mind, sa atong heart. Kay
the Balangay or the Butuan boat is not just a karaang sakyan ng pandagat. Dili lang siya sakyan ng karaang sakyan ng pandagat, but it's also a symbol of our pride, of our history, and also our heritage, no? Na kita tanan mga Butuanon sa una is that naataani nga mga Yes. values sa pag-mention kanina sa atong mga taga National Museum. And then sa sulod sa 50 years gusto nato nga mapadayon gihapon ni siya. And in the coming years pa na katong mga wa pa na tawo karon o katong mga natawo na karon nga bata pa makatagamtang paghihapon ug ma-experience sila first hand, makita nila ug matanawan nila ang karaan na sitwasyon sa unang panahon. Correct. Labi na kaning nakita nga boat karon nga naa diya sa National Museum. Importante partner nga atong mga kabataan, ma-engage sila, ma-educate sila bahin sa history. Kaya alam mo, kita man good basta for example atong lola, 'di ba, pag magstorya ta sa atong lola sila mga kaagi, Kaagi. 'di ba mo kana Sa una. na biday lula no sa unang panahon wala pa maday motor magbaktas pa maday mo going to dito ma-appreciate kung unsa ang ato mga effort na gipanghimo same with our kanununuan Correct. na sa ilang mga traditions sa ilahang mga nakita na to nga mga artifacts o kanang mga evidence nga naa karon importante kayo na sa atong kasaysayan Correct. kay mo na magpaila sa ato kung unsa ta kaniadto. Correct. And I hope nga with this young generation karon mas ma-appreciate pag nila lalo ang kaning what is Balanghay, what is Butuan boat. If they're willing to know their your history, you can go directly to the National Museum and they're Correct. willing na mo assist sa inyo and to tell us the story about the Butuan boat. And mo na siya nga isa po nino ang hatag pog inspirasyon sa ato aning Butuan boat is na mailhan ta sa kalibutan nga we are very rich in maritime heritage. Correct. Og ang dakong papel sa Butuan sa karaan nga sibilisasyon sa trading sa Southeast Asia. And that is also one of the significance. Kaya ganina kung imagine mo ang gold trading and everything no na ikaw galingon nato nga sinulatan. So just imagine kung sa unang panahon ing ana naka civilize ang Butuan sa una pang panahon. And then with the discovery of the Balangay with the Butuan boat, makaingon kita nga ing ana ka vibrant and ing ana ka malipayon ang atong mga people here because I believe na kung ang isa ka community magkahiusa lang, we can be successful. Correct. No? Maging malampuson gyud ta. Sama sa ilang dream nga makaabot sa China tungod sa ilang paningkamot ug pragiusa. Nakaabot gyud sa China. Naka-trade sila sa China because nagtinabangay ang community nga maka-build og sakyanan pandagat. Kay wala may laing transportation before. Kanira mag yung dagat ra magina tong masakyan paingon dito. Wa man po eroplano. Unless mo sakay ka sa agila. Basin ka po yung agila, ilabay na inong kadto sa dagat. No? Sa ilalim sa dagat. So, ang ilang yung means of transportation sa unang panahon is kanira yung water. So, dako pod og importansya ang kaning body of water na nasa palibot na to. Correct. Kaya kung napansin mo partner kaning mga nadiskubrihan nga mga balangay boat, sapa ni ang atong makita. Dool siya o ganing Sa tubig. So, diha po dako pog significance ang kaning Agusan River, kay ato ang mga kasubaan. Kay diha po nagikan ang ato ang Ibig sabihin ni Agi atong mga community, ancestors diha. dira. Oo. Diha po ta nabuhi, kay diha ta nangawa sa atong pagkaon, Correct. diha ta nang laba, diha ta tanan everything kay kanang sa una wala pa bay water district. So diha kita gakuha sa atong source sa atong tubig ug atong panginabuhian diha sa dagat. So isa po sa mga na-learn ako sa kaganina sa discussion is ang mga values, no? Bisan sa unang panahon, ang atong mga katigulangan doon na sila kahibalo sa paglawig. Kaganina sa navigation. Yes, no? oo. Doon na sila kahibalo in terms of business, trading, no? Doon na po sila kahibalo sa pakigrelasyon sa ubang nasod. Correct. And mo na atong panalaminan nga sa unang panahon ingon ana na sila ka skilled o ingon ana na sila ka maayo
So I hope mas malabon pag inato karon nga karon kita nanata sa atong 21st century na mas advanced ganita karon na ating mga technology, how much more to sa unang panahon nga wala pa. So I hope na mapanalimin na to, we learn something from them. Daghang Correct. salamat sa inyong tanan. O Carlawa, partner, una ta magbulag-bulag no. Sa pamanina, Imong pabatay mga inihin. isultihon dire. Oo. Ayun na lang Hindi na nilisa siya na. Oo. So, ang amo lang ani, talawa lang ato mga calendar of activities sa Butuan City PIO. Correct. Kaya nakaposted to, pati ang ato mga activities sa National Museum. In part, syempre, LGU. organized by the City Government of Butuan in partnership with National Museum. Narito sa ato ang calendar of activities sa Balangay Festival. Okay, sa ito po ang pwersa sa Butuan City Public Information Office. Ako si Rich Mundinayon. Ako si Graciel Gorgoya og mag-uban sa pita sa laing edisyon sa Butuan Action Teleradyo sunod simana. Balog sa pag-like sa itong official Facebook page, Instagram, X, o siyempre sa pag-subscribe sa itong YouTube channel. Sa karon pa lang nakita sa itong episode, ayaw kabala ka. Kaya pwede bagay yung matanong itong episode karon lawa adto lang sa itong YouTube channel. Pangitaa ang Butuan City Public Information Office o i-subscribe. O man, pag-subscribe, i-type na ang date card lawa, May 6, 2026. May 7, 2026. May 7. May 7. May 7, 2026. O magawa sa dahil ang atong episode karong adlaw. So wala Yes. gid mo choice kundi inyo matanaw among episode karon. Pwede ba gyud Correct. ma-otro tanaw. Sa ating bukang puwersa sa City Executive Management Department, Public Information Division sa pagpanguna ni Attorney Joseph I.N.B. Sabado o sa among Division Head kasi Ma'am Michiko Makinano de Jesus o sa kitibukang puwersa sa Butuan City Public Information Office. Daghang salamat sa paging uban. Dalaygo ng Diyos. Happy Balanghay sa inyong tanan. Bye-bye! Thank you everyone. Happy Balangay Festival!